Magandang araw mga mag-aaral. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Ang araling ito ay tungkol sa pagbuo ng pahayag gamit ang langkapang pangungusap. Simulan natin ang ating aralin sa pagbabasa ng maikling teksto. Si Marco ay kilala bilang magalang na bata. Lagi siyang bumabati ng magandang umaga sa kanyang guro at mga kaklase. Kapag siya ay may natatanggap na tulong, agad niyang sinasabi ang salamat. Kung siya naman ay nagkakamali, hindi siya nahihiyang magsabi ng paumanhin. Dahil dito, maraming kaibigan at guro ang humahanga sa kanya. Narito ang ilang katanungan. Ang iyong sagot at opinyon ay maaring ibahagi sa klase. Bakit mahalagang laging magsabi ng salamat at paumanhin sa ating kapwa? Kung ikaw si Marco, paano mo maipapakita ang pagiging magalang sa bahay o sa komunidad? Pansinin ang dalawang pangungusap na ito. Si Ana ay nag-aral, siya ay pumasa sa pagsusulit. Paano kaya natin maisasama ang dalawang pangungusap na ito upang maging mas buo ang diwa? Ngayon ay narito ang maaaring maging sagot. Si Ana ay nag-aral kaya siya ay pumasa sa pagsusulit. Ang tawag sa nabuo nating pangungusap ay langkapang pangungusap. Ano nga ba ang ibig sabihin ng langkapang pangungusap? Ang langkapang pangungusap ay binubuo ng dalawa o higit pang sugnay na nakapag-iisa. Kapag sinabi nating sugnay na nakapag-iisa, ito ay sugnay na may buong diwa at nakatatayo bilang isang pangungusap kahit walang karugtong. Ginagamitan ito ng mga pangatnig na, at ngunit datapwat o kaya samantalang subalit. Halimbawa, una, si Ana ay nag-aral kaya siya ay pumasa sa pagsusulit. Ang unang sugnay na nakapag-iisa ay si Ana ay nag-aral. Pangalawa ay siya ay pumasa sa pagsusulit. At ang pangatnig na ginamit ay kaya. Pangalawa, nagsipaghanda ang lahat, ngunit umulan ng malakas. Ang unang sugnay na nakapag-iisa ay nagsipaghanda ang lahat, at ang pangalawang sugnay na nakapag-iisa ay umulan ng malakas. Ang pangatnig naman na ginamit ay ngunit. Pagsasanay, panuto. Suriin kung payak o langkapan ang sumusunod na pangungusap. Si Liza ay nagbabasa ng aklat, kumain si Marco ng almusal, at siya'y naglaro pagkatapos. Punan ng tamang pangatnig upang makabuo ng isang langkapang pangungusap. Nag-aral siya ng mabuti, blank mataas ang nakuha niyang marka, malakas ang ulan, blank tuloy pa rin ang klase. Panuto, lagyan ng check ang mga pangungusap, na langkapang pangungusap, at X naman kung ito ay hindi langkapang pangungusap. Una, naglinis ng silid-aralan si Marco. Pangalawa, si Liza ay nag-aral ng mabuti, kaya siya ay nakapasa. Pangatlo, kumain sila ng almusal. Pang-apat, nanonood si Ana ng telebisyon, samantalang nagbabasa naman si Carlo. Pang-lima, malinis ang paligid. Bumuo ng 2 o 3 pangungusap tungkol sa larawan na ito. Gamitin ang mga nabuong pangungusap upang makabuo ng isang langkapang pangungusap. Paglalahat na tanong, ano ang langkapang pangungusap? Paano ito naiiba sa payak na pangungusap? Pagtataya, panuto. Gamitin ang 2 pangungusap sa bawat bilang upang makabuo ng isang langkapang pangungusap. Sa pagbuo ng langkapang pangungusap, natututo tayong magpahayag ng mas malinaw at mas kumpletong kaisipan. Dahil sa bawat pinagdudugtong na ideya, mas nagiging makulay at makahulugan ang ating komunikasyon